Morning. Salamat sa matigasangan niya data sa atong pagtuon. Sa pulong sa Ginoo ug nanata sa last passage sa chapter 8 sa Romans. Medyo taod-taod na tanaw, ining abot na makatag 1 year sa Romans. Salamat sa Ginoo sa personally ako nalipay ug salamat sa Ginoo nga nagtuon ta sa Romans. Mas daghan na akong nakatunan, mas napaligon ang akong pagtuog, pagsalig sa Ginoo. Hinaot ko, maupod ka na ang inyong gibati o nahitabo sa inyong life sa atong pagtuon niini sa Romans. Mas naligon ta ang atong pagsalig diha ni Ginoong sa Kristo. Kaya atong sanog balik, Romans 8:35 to 39. Akong paningkamutan nga mandapos ni nato, medyo taas-taas ra ba ni. Unbreakable love. Dili mabugto nga gugma. Akong basahan sa New King James. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning. We thank you so much for your word that we are about to study, Lord. Dinhi gipakita nga imong gugma nga rikanamo dili gyud mabugto og walay makathreaten niini nga adunay igong gahom nga magbungkag sa imo ug magputol sa imong gugma nga rikanamo. Ug tungod ni ana kami Ginoo secure gyud diha sa imong gugma. And so Lord, help us to learn your words today. May you give us the wisdom to understand it simply and also the capacity to teach this to others, that we may be established in the faith ug sa among pagsalig diha kanimo isab Ginoo. Hinaot amahan, ikaw gyud mahimaya sa among taliwala karon. Kinamgiampo gipasalamatan naginamong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, we've been climbing a mountain sa atong pagtuon dinhi sa chapter 8 sa Romans. For the past several weeks, atong gitun-an kining chapter 8 sa Romans, one of the greatest chapters in all of Scripture. And every week, sige tagsaka padung sa taas. Nagsugod ta dinhi sa base, sa verse 1, no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mo na ang base. And then nag-anam-anam tagsaka, nakatuna nato, life through the Spirit, that includes adopted as sons. Then the hope of the future, of future glory. Then the Spirit's intercession in our weakness. Then, pila lang ka Sundays ago, atong natunan ang golden chain of salvation, verse 28 to 30. We learned, for known, predestined, called, justified, glorified. 5 unbreakable links, gikan sa eternity past hangtod sa eternity future. Od last week, tubag tag tulok ka pangutana ni Paul. Who can oppose us? Who can accuse us? O who can condemn us? O ang answer ni Paul, God is for us. God justifies us. Christ died, was raised, reigns, and intercedes. And now, ning abot na ta sa pinaka-summit, pinakatumoy, samtang nag-climb tanining chapter 8 sa Romans. Ang Romans 8:35 to 39 mao ni ang peak sa mountain.
And it is one of the most magnificent passages in the New Testament. And these final 5 verses, morning climax toward which the entire chapter has been building. So kaning atong tun-an karon morning pinaka-climax sa atong pagtuon sa chapter 8. Morning pinaka-tumoy sa bungtod nga atong gisaka. Si Paul nagsigig tubag og mga objections diha within sa chapter 8. O nag-anticipate siya og nagkalain-laing mga challenge or pagduha-duha baka everything nga makapaduha-duha sa believer sa iyang kasiguruhan. And now, iyang gi-deliver ang iyang final o all-encompassing answer. O iyan ning gihimo, pinaagi nining usa ka question. One question, 5 verses. O kung mahumanin natong tuon, wa nagyud pay rason nga makapahimo natong mahadlokon sa atong kasiguruhan diha sa Ginoo, sa Dios, pinaagi ni Kristo. Wala nagyoy. Kung ato ning masabtan ang tibok chapter 8, wala nay igong makatandog sa imong pagsalig ni Kristo. Bisan pa mag-unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Labi na karon sa atong pagtuon ining pinakasamit. So again, this is gikan pas chapter 8, verse 1, the security of the believer, hangtod sa last verse. Now, before we get to Paul's answer, mangutan ako sa inyo ha. Unsa may makapahimo nimong mo feel ka nga layo sa Ginoo? Not theologically separated, not lost. Kana bang mo feel ka nga mura maglayo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ang mga pagampo, mura matubag, niya naon takas kagulanan, kapaitan, pero di man nimo feel ang Ginoo. So unsa man kay mga butang nga makapa-feel nimo nga murag layo ka sa Dios or layo ang Dios sa imong kinabuhi. Tingali na baka kay gibuhat nga nalayo ka sa fellowship sa Ginoo or na ba kay something na hitabo sa imuha nga nakapatod nimo nga feeling nimo layo ang Dios sa imuha? Or sinati ba kag depression? Labi nagmuhamtong ng tao, no? mo go through gid niya ng depression? Or kana ba kahang gikan ng anak, postpartum depression? It's real? Or feeling baka nimo murag ordinary ra ang imong life nga mura wa nakahinumdumi sa Ginoo, di kay ka feeling nimo spiritual, ang Ginoo nakahinumdom pa baka nimo. Moning mga pangutana nga na experience nato, normal to us, atong gidala-dala matag-adlaw, o kana nga issue mo nay usa sa gi-address karon dinhi ni Paul o gitubag ni Paul. Ug ang atong thesis, padayon mo ko nagtuon sa kang material ni Dr. no. Nasayhan ayon sa ang paghimo og sermon o part niya na thesis. One sentence summary sa imong sermon. So kung makalimot man mo sa sermon karon kani hinumdumi. In Christ, God's love. Next time ako din i-project din, no? Thesis ug ang mga points para atong ma-take notes. In Christ, God's love holds us so securely that nothing in all of creation can ever separate us from Him. So, mo ni one sentence nga sermon. One sentence compressed sa atong sermon karon. In Christ, God's love holds us so securely that nothing in all of creation can ever separate us from Him. Okay, so atong tunan karon ng atong text. Let's start with verse 35. Atong first point, the love that cannot be broken. Nangutana si Paul sa verse 35.
Who shall separate us from the love of Christ? Kinsa man ang makapahamulag kanato sa gugma ni Kristo. Bantayan nato giun sa pag-frame ni Paul ang iyang question. Wala siya mangutana, what shall separate us? Ang iyang pangutana, who? And that is deliberate. It's the Greek word tis, personal pronoun, who. Unsa man day kalahian sa what ug sa who. Kay kung what, kung may tag what, example, accident ba kaha or death. Now, ang mga butang, kining mga what, ang kalahian niya sa who, kay ang what, wala may motive. Ang what, dili ka plan, walay will. Example, ang accident. Ang accident, dili man makaplano nga makatagutlo sa imong kinabuhi, maaksidente ka. It just happens. But ang who is greater than what? Kaya ang who, ang person, ang being, whether human or spiritual, makaplano man. Na may kabubuton ang being, kaning who. Pwede man nga inighuman niyag plano, magplano na po siya glain para malayo ka sa Diyos. Maunang deliberate ang pangutana ni Paul, who? Because who is greater than what? Who shall separate us from this love? Nangutana si Paul, dili. Ang circumstance is not powerful enough. Ang mga what, mga butang, dili powerful enough to undo this love of Christ sa atoa. He is asking whether there is any person, naabay tao, naabay being, any power in the universe nga naay otoridad o naay abilidad nga mubabag sa gugma sa Dios nga sa imuha og muputol ni anang connection sa Dios ug sa imuha diha ni Kristo. Ug mo nang nangutana si Paul, who? Naabay being, gamhanan ug nay abilidad nga makababag sa gugma ni Kristo or maputol ang inyong connection kanimo ug ni Kristo. Who could possibly succeed? Pero sa di pa nato natubagon, ato sa ning bantayan pod ang phrase, the love of Christ. Before we answer the who, excuse me, affected gorsipon, murag akong last na takdan sa pamilya. But anyway, bantayan nato, the love of Christ. Because Paul is not describing your love for Christ. Atong bantayan, ang describe ni Paul dire, ang gugma ni Kristo para kanimo. In the original Greek, this is called subjunctive subjective genitive. The love of Christ, it means the love that Christ has. The love that flows from Christ towards you. Dili ang imong feeling towards Christ, but Christ's feelings for you. Kinsay makabungkag sa feeling ni Christ para nimo. Mo na ang pangutana ni Paul. Dili sa atong, kay kung ang pangutana pa ni Paul, unsa may makababag sa imong gugma ngadto ni Kristo, daghan tay matubag. Di ba? Daghan kay malista kung pangutana pa ni Paul, unsa may makababag sa imong gugma ngadto ni Kristo. Ang tao dali ra kalimot, ang tao dali ra madistract, ang tao permi busy nga usahay ulhi na ang Dios. So daghay makababag sa imong gugma ngadto ni Kristo. Pero ang pangutana ni Paul, naabay makababag sa gugma ni Kristo nganha nimo. Mo na itong bantayan. Christ's love for you. Og ang gugma ni Kristo is entirely different from your love. Ang gugma ni Kristo dili moody. Dili pareha sa tong kapikas no ka weather lang.
dili pareha sa gugma sa tao nga mausab. Ang gugma ni Kristo dili pod conditional nga nakabase sa performance. Bisan namo si Casey kung nakoy di buhaton mo question dahil siya. Labi na sa una, love pa ko nimo. Lahi kaayo ang gugma sa tao. Kay usahay tan-aw nato ning perform ba siya? Kung wa siya nag-perform, love pa baka ko niya. Pero dili man ingon ana ang gugma sa Dios. Wala man nakabase sa performance sa tao kay ang Dios di man mausab, immutable. Kung nahigugma siya nimo, ang iyang gugma wa makabase sa imong performance. Gihigugma gay ta samtang makasasala pa ta. Mao nang proof nga dili based sa imong performance. God demonstrate His love toward us while we were yet sinners. Wa pa ta mag-perform, wa pa ta mag-please sa Dios, gihigugma na ta niya. See? Lahi kaayo ang gugma sa Dios ngadto sa tao. Sa John 13:1, and when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. See, ang gugma ni Kristo, he loved them to the end, to the uttermost. He loved them completely, that even mo go through siya death, because of that love, He will do it. That's how complete Christ's love is for you. He is faithful. Ang iyang gugma, dili ebb and flow. Habog, ubos, dili moody. He loved you completely. Nga kung naay kamatayon magbabag sa paghigugma, sulngo na ni Kristo ug mo go through siya sa death para lang moabot nimo ang iyang gugma. Ug mao nang nangutana si Paul, who shall separate us sa gugma ni Kristo nga na nimo? He is asking kinsa may makapataliwala ni anang gugma nga makaputol sa iyang paghigugma nga na kanimo. Who can make Christ stop loving you? Who has that kind of power? O ang implied answer diri, before pata maglista, is no one. Not a single thing in existence. Pero si Paul, walang niya gi-imply, naglista siya candidate. He lines them up. O iyang gipangutana, kaniba makababag? Before nato, tanawon ang lista ni Paul nga kinsa may mga candidates nga makababag. Before nato tanawon, ato sad bantayan ang pangutana ni Paul. Another, makuha nato sa grammar. Who shall? Let's go back to our text. Who shall? It's future tense. Huwag natin makatunan nini. Paul's question is in the future tense. Who will be able to separate us? He is not talking about the past. Not just wala pa'y nakababag nato karon. Basig na sa unahan. Pero ang pangutana ni Paul, kinsa man sa unahan ang makababag. He is looking forward ni anang unknown future into whatever wala pa nimo masagubang. Naabay butang nga wa pa nimo ma-experience, wa pa nimo masugatan. Naabay chapter sa imong life nga wa pa nimo mga live. Igo ba na makababag sa gugma ni Kristo nga na kanimo? Future pa. Wa pa mahitabo sa imong life. Naabay panghitabo sa imong life sa future. Or naabay someone in the future nga imo niyang masugatan nga igo makababag sa gugma ni Kristo nga na nimo. Og ang giingon din ni Paul,
whatever is coming, it will not separate you from this love. Whatever is in the future, unsa man ang naa sa unahan, wa pa nimo makita, wa pa nimo ma-experience, wa pa nimo masabtan, wa pa nimo mailhi. Unsa man ang naa sa future is not enough mo break sa gugma ni Kristo nga na kanimo. Si Paul nasayod, unsa kalisod ang life. Experience na niya. Nakasuway gud siya shipwreck. Gi-persecute siya. Sa una siya nag-persecute, karon siya na ang gi-persecute, gi-priso. Life is hard. Ug nasayod siya unsa ka lisod ang life. Kung nag flashback o kung nahuna siya sa past, ang iyang life muraghabog siya as a Pharisee kay siya ang leader sa nag-persecute. Wa niya damha nga nausab na change niyang life. Siya na karon ang gi-persecute. So niyon siya unsa may nas future nga makabungkag sa gugma nimo. Tungod kay ang gugma ni Kristo bisag unsa pay mahitabo sa future dili man na makaputol. Secure naman ang gugma si Kristo. Unbreakable man ang gugma sa Dios nga naa ni Kristo. Ug mao ni ang foundation. Christ loves you completely, permanently. And now Paul is going to show you that nothing can undo this love. Second point, atong ilista ang candidates. The threats that cannot prevail. Ang threat sa gugma nga dili makabreak sa love. Gilista na ni Paul, wala niya gi-imply who, naglista siya mga candidates. Naghanay siya mga suspect, 7. O deliberate ang arrangement ni escalating ang paghanay ni Paul. Atong bantayan, ang movement. He starts with tribulation. Shall tribulation. Oops. No. Sige na lang. Una, tribulation. Thlipsis, which literally means pressure. Being squeezed. Ang picture niini, kanabang naibugat sa babaw nimo nga nagsigig press nimo. Marbag burden ba ngay magipasan bugat gigas habog babaw nga nag-press nimo down is the word for general weight of living in a broken world. The accumulation of difficulty. The grinding quality of life that just keeps being hard. Ang lisod nga kinabuhi, kanang bugat nga kinabuhi, mga pressure sa kinabuhi, nga feeling nimo bugat og hard ang imong kinabuhi. Kana ba makaputol sa gugma sa Ginoo? Mga pressure sa life. Implied answer is no. Then another one, distress. Kining distress, it literally means narrow place, huot nga lugar. Kung ang tribulation gikan sa ubos nga pressure, ang kaning distress gikan sa sides. Nga nag-squeeze nimo, mura kag trap. Murag trap imong life, no way out in any direction. Kung ang tribulation gikan sa babaw, gipas-an nimo, ang kaning distress sa imong atubangan likod o gilid, nagsigig, it closes in. You are both crushed and cornered. Kana ba makaputol sa gugma ni Kristo nimo? Ingon si Paul, no. Then persecution. The word means to be hunted. Gigukod ka. Someone nagukod nimo. Ang pressure dili lang kay ang kabugaton sa kalibutan. Now, naa nagyuy tao nga naay kabubuton, makahimog plano na nakay kaaway
nga specifically targeting you. Dili lang circumstance sa life, ang gingon din ni Paul, kundi na nagyubiing nga naggukod nimo, nga naghuna-huna og daotan para nimo. Kana ba sila igo? Again, ingon si Paul, no. Then another one, famine. Kagutom. The physical reality of not having enough food. Famine. See? Na nagukod nimo or karon gigutom na ka, deprived. Unya ang imong lawas nag-fail na tungod kay ang basic necessities wala na. Wala na kay access sa basic necessities. Bisan pa magmusinati kag kagutom, kalisod dining kalibutana, naapay tao maghunahunag daotan para nimo. Dili gihapon na igo makaputol sa gugma ni Kristo. Unsa man kalisod ang imong life, there is kalibutan. Dili na makaundang sa gugma sa Ginoo nga na kanimo. And then nakedness. Dili lang na insufficient clothing, kundi destitution. Kanang yung kapobrehon ba? Kanang nakedness diha, dili lang kay wa kay sinina, kundi lisod na kayo ang imong life nga basic needs nimo wa na gyud. Dili lang pagkaon, hasta nang hilabihan. Wa na gyud kay kabtangan. Nothing left. Nakasinati si Paul nini sa 2 Corinthians 11, nag-describe siya na experience na ng cold and nakedness. Bisan pag ang kawadon, dili igo makaputol sa gugma ni Kristo diha kanimo. Then peril, or another word, danger. Ang danger ba? Anything that risks your life. Di gihapon igo. Then lastly, ang sword. Kanigyod, mo'y nag-end sa list. Violent death, martyrdom. Sa panahon ni Paul, naay daghang nakasinati niini. Tungod sa ilang faith, gipatay gyud sila. Dili naman kayo ni common karon, no? Pero sa panahon ni Paul, daghay namatay pinaagi sa sword because of their faith. Ug ang pangutana ni Paul, kung moabot sa imong life, nga i-execute ka pinaagi sa, tungod sa imong faith, igo ba na makaputol sa gugma sa Ginoo? Ug niyon si Paul, no. Kining tanan, from the general weight of a difficult life all the way to the sword. Kining tanan, tinuod man, makapahadlok man nato, pero dili igo makaputol ug makabungkag sa gugma ni Kristo nga na kanimo. Ginganlan diri kining mga butang ni Paul o gi-acknowledge niya nga bisan pag mo follow ta ni Jesus Christ, sometimes masinati ni nato kining mga butanga. Dili ta exempted sa kalisod. Pero bisan pa man niya nagmo sinati ta niining tanan or pipila niini, di gihapon na makaundang sa gugma ni Kristo nga na kanimo. Dili ta immune sa hardship, but ang gugma sa Ginoo diha nimo dili gyud mausab. Di man ta maprotektahan sa Dios tungod kay ang Dios kanunay nining mga threats tungod kay ang Ginoo na may purpose, but ang gugma ni Kristo. So kung ang imong life hard karon, do not question Christ's love for you. Kung ning go through man ka karon og difficult circumstance sa imong life, ayaw i-question ang gugma ni Kristo diha kanimo. Kay ang point ni Paul dinhi, bisan pag kaning tanan masinati nimo, they're not able to separate Christ's love for you.
God is faithful and He will love you to the end. Basig, maabot sa punto sa imong life nga nag-suffer na ka, mangutan na ka, gihigugma ba ka sa Ginoo? Sadly, na mga tao inana nga tungod kay night tragedy sa ilang family, sila na hinon ang ninglayo sa Ginoo kay nakapangutan na sila, tinuod ba ka Dios? Gihigugma ba ko nimo? Nganong nahitabo man ni sa akong pamilya, losing a loved one nga bata pa? You should not question Christ's love for you because not even these things, niyon si Paul. Tribulation? No. Famine? No. Sword? No. Ug sa verse 37, nag-quote si Paul, nganong di man, able, part, nag-quote siya. Verse 37 is a quotation of Psalm 44, verse 22. Naingon si Paul, verse 36, Naingon si Paul, as it is written, this is a quotation from Psalm, for your sake we are killed all day long. For your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Mo ni Psalms 44:22. O atong sabto ng context sa Psalms. Sa Psalm 44 is a lament psalm. Atong sabton pod nganong gi-quote ni Paul dinhi. Ang Psalm 44 lament or pagbangutan o usan ni sa most anguished sa tibok nga mga salmo. Ang kaning Psalm 44 nag-open sa mga tao nga nag-celebrate sa Dios tungod sa gibuhat sa Dios ngadto sa ilang mga ancestors. Giluwas sila sa Egypt, gi-establish ang land of Israel, Dios mo'y naghanay. They are praising God for His past faithfulness. Mo ni opening sa Psalm 44. And then, sa tunga-tunga, ning turn ang Psalm, something has gone terribly wrong. The people are being defeated. They are being scattered. They are suffering. Ang most striking feature din sa Psalm is ang rason ngano sila nag-suffer. Ningingon diri sa Psalm nga, we have not forgotten you. Mo ni striking nga, bisan pag faithful ang mga tao, nag-suffer gihapon sila. We have not broken your covenant. We have not worshipped foreign gods. We have been faithful and yet we are being killed all the day long. We are sheep being led to slaughter. Ang Psalm 44 is a record of God's faithful people suffering for their faithfulness. Dili tungod kay nakasala sila, kundi tungod kay ning follow sila sa Dios. Ug mao ni ang point ni Paul. Niingon si Paul sa Romans 8, ang pag-antos sa Kristohanon, dili sign nga ang Dios nag-abandon nimo. Dili na evidence nga something's wrong with your faith. The people of God have always suffered for being the people of God. You see? Ang mga faithful nga tao sa Dios, panahon pagani sa Old Testament, nag-suffer bisan pa man og faithful sila. Nag-suffer sila, dili kay nakasala sila, tungod kay ning simba, no? Bisan pa man og ning sunod sila sa Dios og faithful sila sa Dios, nag-suffer gihapon sila. Ug mao nang diri sa Romans, ang point ni Paul, kung nag-suffer ka, dili bot pasabot gi-abandon na ka sa Dios ug nakalimot ng Dios sa imuha. Tungod kay usahay mao man gunay gamiton sa kaaway against us to torment our mind. Maingon ang kaaway kung ang Ginoo nahigugma nimo nganong lisod man ang imong kinabuhi.
Kung tinuod pa na imong pagtuo, nga nung mura way development, ang imong kalisod, nga nung mang daghan may threats sa imong life, mo na'y usa sa atake sa kaway, sa mind, sa Kristohanon. We should remember, panahon pa sa Old Testament, nagsuffer na gyud ang mga tao sa Ginoo because we live in a broken world full of evil people. Part na sa consequences sin nga ang tao mo suffer gyud bisan pag ang Dios nahigugma kanimo tungod kay ang world broken ug puno sa broken people mo suffer gyud ta. Appeal. Mawagtang lang ning suffering kung new heavens ug new earth na o glorified body na ta. But even if nagsuffer ta karon ug magsuffer ta in the future, it does not mean nga God does not love you anymore. Because suffering is not enough sa makapagbungkag sa gugma sa Ginoo sa imuha. Paul quotes Psalm 44 to demolish that lie. He says, suffering is consistent with being God's beloved. It always has been. The sheep being led to slaughter are not God's abandoned people. They are God's beloved people walking through a broken world. And even then, especially then, the love of Christ holds. In fact, present tense ang gigamit din ni sa Psalm. We are being killed. Present, ongoing. Dili lang kay one-time event. It's a continuous reality. Padayon kaming gipatay all day long. And through all of it, continuously, ang gugma ni Kristo nagpabilin. Bisan pa mag-ongoing ang threat sa death ug suffering sa imong life, ongoing gihapon ang gugma ni Kristo sa imuha. Third point, the victory that cannot be taken. Verse 37 to 39. So, naglista si Paul nga itong mga threats, not enough. Then nag-quote siya sa Psalm. It's consistent nga Old Testament time pa nagsuffer na mga faithful nga people, dili but pasabot gabandon na mo sa Ginoo, kundi bisan pa nagsuffer mo, nagpabilin ng gugma sa Ginoo nimo. Ingon si Paul sa verse 37, you actually are more than conquerors. See? Yet, in all these things, inining tanang butang nga nag-threat sa atoa, inining tanang butang atong gisuffer, we are more than conquerors through Him who loved us. Si Paul nag-list na itong 7 ka mga threats. Yang i-acknowledge nga tinuod to, pwede mahitabo sa imong life. Ag some of you are going through it. Yes, it hurts. Yes, it's hard. Pero yang gikot ang Psalm, faithful people are being killed all day long. Now, ningon siya, despite all of that, in the middle of all of that, through all of that, we are more than conquerors. Hypernikumen, compound word, hyper, meaning above, beyond, or super. Then, nikao, meaning to conquer, to overcome, to win. So it's one word in Greek, but a compound word. Super conqueror, hypernikumen. We conquer beyond conquering. We do not just win, we win overwhelmingly. You see? Bisan pag nagsuffer ka, bisan pag napalibutan ka nini nga threats, you win overwhelmingly. Now, bantayan nato ang grammar nini. Una ang tense. Present tense verb. We are right now
continuously, at this moment, more than conquerors. You have debilitating illness. Right now, you are more than a conqueror. You have setbacks in your life, nga wa na mo gi-expect. You are more than conqueror. Right now, in the middle of it, nagpadayon ang imong pagka more than a conqueror. Ang gingon din ni Paul, dili someday you will be more than a conqueror. Dili future, present tense man ni right now while you're in the midst of suffering, you are more than conqueror. In the middle of tribulation, in the middle of famine, even if ang sword naa na sa imong neck, dili ni future promise. It's a present reality. Right now. Hard man ang life, but you are more than a conqueror. Second na to makuha gikan sa grammar, this is first person plural. It's we. We are corporate as a group. Dili kay I am. Dili kay ikaw lang usa, kundi corporately kita. Kita tanang magtotoo. Buot pa sa bot, bisan pag bago pa ka sa faith, you are more than conqueror. Kita ang tanan. Dili kay ang mga superstars lang sa faith, maoy more than conqueror. Unsa man ang imong degree of maturity, basta kay na-belong ka ni Christ, you are more than a conqueror. First person plural. We, corporate. Bago pa kaning tuo ni Kristo, struggling believer baka ka, kitang tanan super conqueror sama sa mature saint. Dili lang kay ang mature saint lang, bisan pagbago patlas pagtuo, kitang tanan. Ang kining kadaogan, wala makabasi sa degree sa imong maturity. It is given to all who belong to Christ. Then another, makuha nato sa grammar. Present, active, indicative. Indicative mood gani, bot pa sa bot, it's a statement of fact. It's a true statement. It's not a command. Wa magingon si Paul, be conquerors. Dili pod ni wish, may you be conquerors. This is a declaration. A true statement. This is objectively, factually, really true of you. You are right now more than a conqueror. Bantayan nato para lang sa Kristohanon. Because it's through Him, through Christ, who loved us. Through Him who loved us. Dia, through. Not by us, but not because sa atong courage, ang atong pagka-conqueror, dili tungod sa atong performance. Dili tungod kay nang endure ta, dili tungod kay nagmaisugon ta, dili tungod kay napuno ta og theological knowledge, dili tungod kay spiritual ta nga tao. Ang atong pagka-super conqueror is through Christ who loved us. Who loved us. Erest ang love. There was a moment in time in the past that He completely loved us. Monay erest. A completed action in the past. He completely loved us in the past. Kano sa mana display on the cross. The complete demonstration of His love. And repeatable, once for all moment when the Son of God died in our place. It is that love that nailed itself to a cross for you. Mao ni ang channels of victory. Mao ning super conqueror ta, kay dihay point
in time in the past that God completely loved us. Because Christ died for us, you are more than conqueror. Because of His death, even magsuffer ka karon, you're on the winning side. Yes, mo go through man kag hardship, but you are on the team nga winning side. Conquer ka not because you are strong, because He loved you. Because His love is stronger than anything that can come against you. Dili man nimo feel nga victorious ka tungod kay tingali na kay challenge sa imong life karon, or pressed ba ka, distress, whatever it is. Si Paul wa magingon